Salamat sa Panginoon. Salamat sa ating Diyos na buhay. Muli po mga minamahal mga kababayan. Sa inyo pong lahat, magandang gabi po at narito na naman po kami upang maglingkod sa Panginoon na maibahagi po yung kanya pong kabutihan, yung mabuting balita na salita ng Panginoon na nakalagay po sa kanilang kasulatan. Sapagkat ito po ang pinakamahalaga na dapat pong gawin po ng tao na siya po ay makarinig po ng salita po ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, lahat ng kabutihan niyo po sa atin sa araw-araw, kalakasan, kapayapaan, kaligtasan. Salamat sa Panginoon. At muli po sa inyo pong lahat, inanyayahan po namin kayo na samahan niyo po kami, atin pong bulay-bulayin yung salita po ng Panginoon. Atin pong pag-aralan, pakinggan po natin na atin pong suriin kung ano po ba yung mabuting bagay na ating gagawin sa araw-araw. Kasi napakalaga nga po na salita po ng Diyos. Lagi na po natin napapakinggan na ang kailangan po ng tao, lalo na po sa panahon po natin ay pagkain. Pero sabi po na aklat po ng Mateo, kabanatang 4, talatang 4, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Ay hindi puro pagkain, hindi puro hanap buhay. Kailan po tayo makinig na salita po niya. Kaya salamat sa Panginoon. Mapuri na ang kanyang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, andito po ang ating kapatid, Brother Orly po. Muli po mga kababayan, mga minamahal. Ako pong muli si Brother Orly na patuloy na naghihikayat, nag-aanyaya sa bawat isa na tayo po ay halina po kayo, tayo ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ating pong patuloy na pag-aralan ng salita ng Panginoon sapagkat ito po ay napakahalaga sa ating buhay. Ang sabi nga sa aklat ng awit, sa 1, talatang 1 hanggang 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak. Kundi ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Kaya halina po kayo mga kababayan, tangan tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos, sapagkat ang sabi nga po tayo ay magiging mapalad. So God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon. At yung nga po, napakalaga po para po maging mapalad, nakikinig po tayo ng salita po ng Diyos. At ito po yung ating isinasabuhay. Ito po yung ating ginaganap. Ito po sa aklat po ng Ecclesiastes, o aklat po ng mga ngaral, kabanatang 5 sa talatang 1. Meron pong binabanggit dito na ang sabi po rito sa talatang 1 ng aklat po ng Ecclesiastes, kabanatang 5. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya pakauntiin mo ang iyong mga salita. Ito po, napakaganda po. Ingatan po. Ingatan yung paa na kung pagpupunta ka dun sa bahay ng Diyos na po, sasamba ka, na po, Brother Orel na po, marami po sumasamba pumupunta dun sa bahay ng Diyos, sumasamba po sila. Ang sabi, ingatan yung paa. Bakit po iingatan? Sapagkat ang paglapit po, upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Yung makikinig po, mas maigi po magbigay ng hain. Nagbibigay nga po yung tao, kaya lang mangmang, po. Hindi po siya nakikinig dun sa salita po ng Diyos, po. Kaya mas maigi po yung makinig po ng salita ng Diyos, at ito po yung ating pong sinasabuhay. Kaysa magbigay ng magbigay, tapos hindi naman po nakikinig. Ang sabi po rito, huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos. Huwag pong pabigla-bigla ng salita. Meron po mga tao na hindi na po pinag-iisipan yung kanyang sinasabi. Salita lang ng salita. Kala niya po tama na po yung kanyang sinasabi. Yung pala yung mali. Ang maganda po dun kapag mali, nagsisi po yung tao. Yan po yung mahalaga. Kaya rito huwag kang pakabigla ng iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit.
ikaw ay nasa lupa. Ito ay pinaalam na po sa tao na yung tao po nasa lupa. Ang Diyos po nasa langit. At nakikita po ng Diyos yung ginagawa po ng tao. Pati yung laman ng puso at isip po ng tao, alam po ng Diyos. Kaya wala pong makakalusot po sa Diyos. Kahit ang sabi, kahit pakauntin mo ang iyong mga salita. Salamat sa Panginoon. Salamat sa atin. Brother Ori. Yun nga po, mga kababayan. Ayun nga po sa binasa nating kapatid, ano po, na pakauntin mo ang iyong salita. Huwag kang pakabigla sa iyong bibig na magsalita, ano po. Marami po kasing tao na kapag nagsasalita, kahit mali na yung sinasabi, ay paninindigan na yun. Paninindigan niya yun kasi mapapahiya siya pagka nga naman inaamin niya na mali siya eh. Kagaya dito sa aklat ng Kawikaan, ano po, sa Kawikaan 10 talatang 19, sabi po rito, sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay gumagawang may kapantasan. Ayan po. Kaya nga po, lalong-lalo na po ito sa pagdating sa aral ng Panginoon. Na minsan ang ibang tao, daldal ng daldal, salita ng salita. Kaya kahit hindi na ayon sa Diyos yung kanyang sinasabi, hindi na ayon sa salita ng Diyos yung kanyang sinasabi, tuloy pa rin siya. At kapag ka merong sumasawata sa kanya, ay ipinaglalaban yung kanyang sinasabi. Kasi para sa kanya, yun ay gabay ng Diyos. Sana kalooban ng Diyos yung ginagawa ninyo. Ano po? Isang halimbawa na lang yung ipinangalan ninyo sa inyong samahan remnant. Remnant 'yan. Sino bang nag-utos sa iyo? Sino ang nagturo sa iyo niyan na yan ang gamitin mo na ipangalan sa inyong samahan? Tapos nagtanong ako sa isa ninyong kapatid, bakit remnant? Ang inaakala niya, nakikipagtalo ako. Hindi po ako nakikipagtalo, mga kapatid. Naghahangad po ako ng tamang sagot. Dahil ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa aklat ni Juan, ano po? Tingnan niyo po dito sa aklat ni Juan na yung banal na espiritu, ano po? Banal na espiritu ay hindi po magsasalita sa ganang kanyang sarili. Hindi po siya magtuturo ng mali. Para sa bandang huli, tatanungin ka, tama ba ang ginawa mo? Tama ba ang ipinagmamalaki ninyo sa inyong sarili na pinanindiganan ninyo? Tama ba ang ginawa nyo? Tama ba ang simulain ng inyong pagtatayo o ng inyong pagtindig? Tama ba? Ayon ba sa aral ng Diyos ang inyong paniniwala? Na ang sinasabi ninyo ginagamit, yung gamit ng Panginoon, ginagamit ng mga anak ng Diyos sa pagpupuri. Tanong ko sa inyo, isa pang tanong ko sa inyo, mayroong salita ang Panginoon Kristo na kapag ikaw ay maghahain sa Diyos o maghahandog sa Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo, kapag ikaw ay maghahandog sa Diyos, kapag naalala mo na mayroon kang kapatid na kasamaan mo ng loob, pumaroon ka muna sa kanya, makipag-ayos ka, at bumalik ka, maghandog ka sa Diyos. Hindi nyo po ba alam yon? Hindi nyo po nabasa yon? Tapos sasabihin ninyo, ginagamit sa pagpupuri, sa pagpupuri sa pangalan ng Diyos yung kinulimbat ninyo? Hindi nyo po ba nabasa yung salita ng Panginoon Kristo na bago ka maghandog sa Diyos, kapag naalala mo ang iyong kapatid na nakasamaan mo ng loob, pumaroon ka muna sa kanya, makipag-ayos ka muna sa kanya, at bumalik ka, maghandog ka sa Diyos. Katanggap-tanggap ba sa Diyos ang paghahandog ng mga tao na mayroong masama ang loob sa inyong ginawa?
Yan po ang tanong, mga kababayan. Ngayon, basahin po natin. Ito po yung isang malaking tanong na dapat sino man sa inyo na tumitindig, na sinasabi ninyo na kayo yung buong puso, sabi ninyo, naglilingkod ng buong puso sa Diyos. Tanong ko po, bakit hindi niyo masagot? Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Ebanghelyo ni Juan, Kapitulo 16, talatang 13. Ayan po. Tingnan nyo po Gayunmay, tingnan nyo po, kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ayan. Malinaw po, mga kababayan, sa Diyos. Hindi kahayaan ng Diyos na hindi mo masagot ng tama yung taong naghahanap sa iyo ng katuwiran. Bakit? Dahil papatnubayan ka ng banal na Espiritu. Papatnubayan ka. Kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, sumasampalataya ka kay Kristo, hindi kanya pababayaang maligaw. Hindi kanya pababayaang mapahamak. Hindi kanya pababayaang mapunta at mapadaluhong sa kasamaan. Nang sabi ng Panginoon Kristo, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malawak ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Di po ba? Malinaw po yan. Ano po? Sapagkat ang mga alagad ng Panginoon Kristo, sinabi ng Panginoon yan, hindi sila maaagaw ni numan sa aking kamay. Ngayon, kung naligaw ka, sumama ka sa kamalian, pwede kang bumalik. Pwede kang magpatuloy sa katuwiran at katotohanan. Di po ba? Ito yung sabi ng Panginoon Kristo dito sa Kapitulo 10, talatang, basahin po natin yun. Ano po? Yung sinabi ng Panginoon Kristo. Dito sa Kapitulo 10, talatang 9. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ayan. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ayan. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinapangalat. Ayan. Ako ang mabuting pastor, kapitulo ay talatang 14. At nakikilala ko ang sariling akin, at ang sariling akin ay nakikilala ko. Dito sa talatang 30, ano po? Ang aking ama sa talatang 29. Simulan na po natin sa talatang 27. Ano po? Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Ayan. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanmay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ayan.
Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Ayan po. Hindi po kayang agawin ng sino man yung totoong tupa ng Diyos sa kanyang kamay. Anong maagaw? Talaga pong hindi maaagaw. Kayo lang ba ang iglesia ng Diyos na natira? Kayo lang ba ang iglesia ni Kristo, ng Panginoong Kristo na natira sa buong mundo? Wala nang natira, wala nang iba. Dahil kayo ay remnant. Yan po ay para sa lahat ang aral na ito. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo, pag ang Espiritu Santo na dumating sa kanyang mga alagad, hindi siya magsasalita ng saganang kanyang sarili. Hindi po tayo pababayaan na malinlang na lang, maliligaw na lang. Dahil ang Espiritu Santo ay nagtuturo ng katuwiran, katotohanan. Gagabayan niya kayo, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Yan po ang katotohanan na nakasulat ayon sa salita ng Panginoong Kristo, mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Oo nga po, buong katotohanan. Dapat yung sinasabi po ng tao, dapat katotohanan. Kaya nga po, ingatan po. Lalo na pagsamba, pagpunta sa dako na pinili ng Panginoon, makikinig na salita ng Panginoon. Tapos ang ipinapangaral po ay hindi po salita ng Panginoon, hindi po katotohanan. Marami pong mapapahamak, marami pong maliligaw. Hindi po ganun dapat. Dapat po mag-ingat po tayo. At ito nga po sa aklat po ng Lumang Tipan, Brother Or, Kawikaan. Sige po. Aklat po ng Kawikaan, Kabanatang 4, Talatang 1. Ang sabi po rito, dinggin ninyo mga anak ko ang turo ng Ama, at makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. Sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral. Huwag niyong bayaan ang aking kautusan. Sapagkat ako'y anak sa aking Ama, malumanay at luktong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako na nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Magtatamo ka ng karunungan. Sabi po rito, magtamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan, nihong iwalay man sa mga salita ng aking bibig. Huwag mo siyang pabayaan at iingatan kanya, ibigin mo siya at iingatan kanya. Karunungan ang pinakapangulong bagay, kaya kunin mo ang karunungan. Buko sa lahat mong kunin mo ang unawa. Dito po, Brother Orly, ang kailangan natin, maunawaan po natin yung sinasabi. Ano po yung sinasabi na remnant? Pag sinabi pong remnant, dapat alam po natin kung bakit natin siya ginamit. Alam ko pong remnant, yung sa Israel po may remnant po yan. Yung mga natira po sa Israel po na hindi po lumabag sa Diyos, hindi po nagimagsik sa Diyos, yung mga remnant po yun. May panibagong pong remnant, meron po lumalabas sa reka. Dapat maunawaan po natin yung ating ipinapangaral, yung ating pong ipinahayag. Sabi, ingatan, mag-ingat po tayo. Sapagkat ang sabi, tingin mo, mga anak ko ang turo ng Ama, makinig kayo upang matuto ng kaunawaan. At pakinggan po natin yung mabuting aral. Sabi po rito, sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral. Ano po? Mga minamahal mga kababayan. Meron po talaga mabuting aral. Brother Orly, ano po? Opo. Meron po masamang aral. Meron pong aral po ng tao. Sariling aral. Sariling unawa. Meron pong ganyan sarili niya po unawa. Inaaral niya po, hindi na po mabuting aral. Hindi aral na po ng tao. Hindi po aral ng Panginoon. Sapagkat ako'y anak sa aking Ama, malumanay bugtong sa paningin ng aking ina. At tinuruan niya ako at nagsabi sa akin, pigilan ng iyong puso ang aking mga salita. O salita ng Panginoon,
pigilan ng ating puso. Yung puso po ang magpipigil sa salita po ng Panginoon. Dapat po yung ating pinag-aralan ng nakarang gabi po, Brother Olin, po, sa puso nang gagaling yung lahat ng masasamang yung pita ng laman masasamang ginagawa po ng tao galing sa puso. Dito po sinasabi, pigilan ng yung puso ang aking mga salita, ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka. Magtamo ka ng karunungan. Yung utos po ng Panginoon, magtatamo ka ng karunungan, magtamo ka ng kaunawaan. Huwag mong kalimutan, humuwalay man sa kanyang bibig o sa aking bibig. Kaya dito po, malinaw po na may mabuting aral. Yung salita po ng Panginoon, hindi po natin kaya talagang hindi po pwede maiba po yung salita po ng Panginoon. Yan po yung subo. Ayon po dito sa aklat po ng Hebreo, Kabanatang 4. Hebreo po, Brother Orly, Kabanatang 4, talatang 12 at 13. Ang sabi po rito, Hebreo po, Kailangan po Kabanatang 4, talatang 12. Hey Lord, Ang sabi po rito, tingnan niya po, napakaganda po. Yung salita po ng Diyos, hindi po natin kaya itong kahit baguhin po ng tao. Siya po, yung salita niya po ang nawawala. Pero yung salita ng Diyos, hindi po ito matitinag. Sabi po rito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alimang tabak na may 2 talim at bumabaw hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Tingnan niyo po, namin naman mga kabayan. Yung salita po ng Diyos, buhay po yan. Kaya nga, pag dumating yung espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan. Talagang yung katotohanan po, gagabayan po kayo sa buong katotohanan pag dumating po yung espiritu ng katotohanan. Sapagkat yung salita po ng Diyos, hindi po natin kayang baliwalain. Hindi po ito mawawala. Hindi po natin kayang itago po yung salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang sabi po rito, ay buhay at mabisa at matalas kaysa animang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukusuan at ng utak at madaling kumilala. Ito po, Brother Oli, yung salita po ng Diyos, madaling kumilala. Yung pag-iisip po natin, at saka yung haka po ng puso. Madali po malalaman po sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yung kausap mo, halimbawa yung kausap mo, ba'y nagsasabi ng katotohanan o nagsisinungaling siya. Malalaman mo pag tinanong mo siya, ano ba isasagot niya sa iyo? Malalaman mo yung kanyang pag-iisip at haka ng puso ng tao sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At ang sabi po rito, at walang anumang nilalang na hindi mayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ng ating pagsusunod. Kaya wala pong may tatago po yung tao. Wala po tayo may tatago sa Diyos. Alam po ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Nakikita niya po, pati laman ng puso at isip po ng tao. Alam po ng Diyos na. Kaya ang pinakamaganda po, tayo po ay magpakumbaba, magpasakop po tayo sa Diyos. Lumapit po tayo sa Diyos. Tayo po ay magtiwala po sa Kanya. Kung ano po yung Kanya pong sinasabi, ano po yung Kanya pong sinasalita. Yun pong ating pong ganap. Kaya salamat sa Panginoon. Brother Orly? Nga po mga kababayan, na yung sa ating binasa nating kapatid na ang Panginoon ay sabi niya, makinig ka anak ko ng turo. Kaya ang Diyos ay nagtuturo sa atin. Totoo naman po sinabi ng Panginoon Kristo. Kaya sinabi ng Panginoon Kristo yan na ang sabi niya, at tuturuan silang lahat ng Diyos. At ang mga nakarinig sa Ama at natuto ay nagsisilapit sa akin. Ano po?
Yung mga tao na tinuruan ng Ama, natuto, lalapit kay Kristo. Kaya lang marami po kasing tao na nakabasa lang ng Bible, nakarinig lang ng aral, ginaya. Akala niya tama na siya. Nasiya na yung nasa katotohanan. Dahil nga naman may pumuri sa kanya na sabi, Brad, matalino ka sa salita ng Diyos. Sa akin, wag nawang mangyari na ganun, mga babae. Dahil kahit kailanman, hindi ako nagmamalaki sa sarili ko na magaling ako sa salita ng Diyos. Dahil binigay lang naman po ng Diyos sa atin yan eh. At saka nabasa lamang po natin yan, yung salita ng Diyos. Kaya wag po tayong magmalaki ng anumang bagay na tayo marunong o ano pa man. Alam niyo po kung ano ang pinakamahalaga? Binasa po natin nung nakaraan. Balikan po natin yun, mga kababayan. Dito sa Mikas, sa 6 talatang 8. Balikan po natin yung mga ipinahayag ng nakaraan na mayroong nais ang Diyos sa tao. Hindi niya gusto yung na magyabang ka, magmalaki ka, magpalalo ka. Ayaw po ng Diyos yung kapalaluan. Kasi ang nais ng Diyos, kababaan, kapakumbabaan. Muli po nating basahin ang Mikas 6 talatang 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Yun po ang nais ng Diyos. Bakit po? Sapagkat habang ikaw ay nagpapakumbaba, sinasamahan ka ng Diyos. Dahil ang Diyos ay kasama mo na lumalakad na may kababaan. Ulitin po natin, ano po? Ang sabi rito, kaniyang pinakilala sa iyo o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yun po ang nais ng Diyos. Upang ang Diyos ay sumasama sa iyo sa iyong paglakad, kailangan ang lakad mo ay mayroon kang kababaan. Mayroon kang mapagpakumbabang loob. Mayroon kang mapagpakumbabang puso. Balikan po natin yung Isaias. Ano po? Dito sa Isaias 57 talatang 15. Ano po? Balikan po natin yung mga binasa natin nung nakaraan. Dahil ito po ay napakaganda napakahalaga sa ating buhay. Naayon nga po sa binasa natin kanina na sa Kapitulo 4 ng Kawikaan, makinig ka anak ko ng turo. Di po ba? Ano po ba ang itinuturo ng Diyos? Kanyang ipinakilala sa iyo o tao, kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Yun yung turo ng Diyos Kababaan, pagpapakumbaba. Basahin po natin dito sa talatang 15, Kapitulo 57 ng Isaias. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog, na tumatahan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumatahan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya, na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Malinaw po mga kababayan. Ang sinasamahan ng Diyos ay ang sabi niya na nakasama rin niya na may pagsisisi at
pagpapakumbabang loob. Yan po ang malinaw na mga nakasulat, mga kababayan. Ang Diyos ay kasama niya na mayroong pusong mapagsisi at mapagpakumbabang loob. Napakasarap po pakinggan, mga kababayan, na ayon po sa nasulat na ang nais ng Diyos ay pagpapakumbaba sa tao. Ang nais ng Diyos sa bawat tao ay mangagpakumbaba. Mangagpakumbaba. Bakit po? Sinabi rin po yan ng Panginoon Kristo dito sa Mateo. Ano po? Mateo 5. Basahin po natin. Ano po? 5 talatang... Simula po natin sa talatang 2. At binukan niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Ayan. Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Unang-una pong binanggit ng Panginoon Kristo Alin po yun, mga kababayan? Mga kapatid, alin po yung unang-unang binanggit ng Panginoon Kristo sa mga taong mapapalad? Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob. Dito po sa Mateo 5, talatang 3. Ano po? Kaya pa lang sabi ng Panginoon doon sa Mikas 6:8, kanyang ipinakilala sa iyo tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo. Gumawa na may kaganapan, ibigin ang kaawaan, lumakad na may kababaan kasama ng iyong Diyos. Yan po ang malinaw, mga kababayan. Kaya ano po ang susi upang ang tao ay magtamo ng kaunawaan, upang ang tao ay samahan ng Diyos sa kanyang ginagawa, sa kanyang mga paglakad, maging sa pananalita, dahil ang sabi ng Panginoon Kristo, gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Siya yung espiritu ng katotohanan. Hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. At kanyang ipapahayag sa atin yung mga bagay na magsisidating. Papatnubayan niya tayo sa buong katotohanan. Hindi po natin kailangan magmalaki. Kagaya ng pinupuri ninyo ako na matalino ako sa salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Glory to God. Pero ang Diyos po ang nagbigay niyan, mga kababayan. Dahil kung ginawa tayo ng Diyos na mangmang, wala po tayong magagawa. Salamat sa Panginoon na tayo binigyan ng karunungan, unawa at kaalaman. Ngunit hindi po natin dapat gamitin yan upang magkamal ng anumang bagay sa mundong ito. Gamitin mo ang salita ng Diyos sa pagpapahayag ng katotohanan upang ang tao ay magising sa katotohanan, upang ang tao ay maligtas at sumampalataya sa Panginoon Kristo. Yan po ang nais ng Diyos. Lumakad tayo na may kababaan kasama ng Diyos. Dahil ang sinasamahan ng Diyos, ang sabi niya sa Isaias, matayog siya, mataas, matayog ang, ngunit kasama siya sa mga taong may mapagpakumbabang loob, may pusong mapagsisi at may mapagpakumbabang loob. Yan po, mga kababayan. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 5 talatang 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Napakabuti po, napakasarap pong pakinggan, mga kababayan, ayon sa salita ng ating Panginoon Kristo.
So, God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Yun nga po, napakaganda nga po yun. Napagpakumbaba. No? Kasi marami pong mga gumagamit po na salita ng Panginoon. Ang iba po, nagtatalo-talo, nagdidibate, magalingan, nagsasalita ng masama doon sa kausap niya. Ano po, ano pong sinasabi. Nagyayabangan na lang po yung iba. Hindi po pagalingan po. Pagdating sa salita ng Diyos, hindi po pagalingan yan. Ang sabi nga ng binasa ng ating kakapatid, nagpapakumbaba. Magpakumbaba po tayo. Maging mababa lang po tayo. Sapagkat ang Diyos nasa langit, nasa lupa po tayo. Ano po, ang Diyos lang po yung mataas. Ano po, dito po sa aklat po ng unang Timoteo, kabanatang 4. Unang Timoteo, kabanatang 4, talatang 16. Ano po. Ito po, Brother Oli, may sinasabi po si Apostol Pablo kay Timoteo. Paalala po ito ano po. Opo. Papaalala. At sa marami po kasi nagtuturo na hindi na po maingat sa pagtuturo. Kung ano na lang po yung kanilang maisip na ituro, tinuturo po nila. Kahit hindi na po salita ng Panginoon. Kanila pong pinangahawakan. Marami pong naliligaw, marami pong naliligaw. Dito po ang sabi, mag-ingat ka sa iyong sarili. Sabi kay Timoteo ni Pablo, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Sapagkat sa paggawa nito, ang iyong sarili ang ililigtas mo at pati na mga nagsisipakinig sa iyo. Di ba, Brother Rory? Kaligtasan po ito. Yung turo po, pag mali yung turo, hindi po maliligtas. Ano po? Kailangan tama po ito. Mabuting aral. Ano po? Mabuting turo. Dapat po, ang iingatan mo na sarili. Hindi na po nag-iingat sa sarili. Pag hindi maingat sa sarili, hindi na rin maingat sa turo. Ano po, magkasama po, Brother Orly? Opo. Pag-iingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito. Ano po, manatili sa mga bagay na yon. Bakit po kailangan manatili sa mga bagay na yon? Sa paggawa. Sapagkat sa paggawa nito ay ang iyong sarili ang ililigtas mo. Ano po, yung sarili ililigtas pati ng mga nagsisipakinig sa iyo. Ano po, dalawa po, hindi lang pinagtuturo, pati nakikinig, iligtas pareho eh. Kung paano kung yung tuturo mali, ang itinuturo niya ay maling aral. Pati siya hindi naligtas, pati nakikinig, hindi na rin po ligtas. Diba po, Brother Oli? Pareho na po sila. Kaya kailangan po maging maingat po sa pagsasalita, sa pagtuturo, sa pangangaral dapat po maingat. Dito naman sa aklat po ng Mateo, kabanatang 24, talatang 4, ang sabi po rito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, sinabi po sa mga alagad ng ating Kristo, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Ito po, Brother Orly, mga alagad po mga alagad na po ito Opo. Pinagsabihan po ng ating Kristo sa kanila. Sila po pinagsabihan. Anong sinabi sa kanila? Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni naman. Pati alagad. Ano po? Pinaalalahanan, pinagsasabihan na mag-ingat na huwag mailigaw ni naman. Bakit po? Sapagkat marami magsisipa rito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Marami pong ililigaw. Ano po? Kaya kailangan po maingat po. Ano po? Maingat po sa turo. Maingat po sa aral. Maingat po sa pagsasalita. At maingat po sa sarili. Ano po? Pati sarili pag-ingatan po natin. Ano po? Maging maingat po tayo. Lalo na po sa mga nangangaral na tuturo po. Ginagamit po yung salita ng Panginoon, dapat po maingat po. Sapagkat ang ililigtas po, yung sarili pati po yung mga nakikinig po. Yun po yung napakalaga po. Kaya naway, ang Diyos po yung mahabag po na mahabag sa lahat po ng mga tao. Tao po, lalo na po yung mga tao na naliligaw at nalilito, na buksan po ng Diyos ang kanilang mga isipan, ang kanilang mga mata upang makakita. At naway patuloy na
pagpadala ang Panginoon. Marami pong mga subok na manggagawa, mga tapat na manggagawa upang maglingkod sa kanyang banal na pangalan. Brother Orly? Yun nga po mga kababayan na tayo dapat mag-ingat sa ating pinakikinggan. Ano po? Dapat tayo maging maingat sa ating pakikinig. At dapat din po na mag-ingat tayo na huwag tayong mailigaw ni numan. Napakarami pong magliligaw talaga eh. Ngayon kung papitik-petik tayo, ayaw nating magsiyasat sa buong katotohanan, maliligaw po tayo. Dahil ang ayaw magsiyasat ng buong katotohanan, maaari po talagang maligaw, mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon Kristo na ang banal na espiritu, pagparito niya, ay gagabayan tayo sa buong katotohanan. Kaya kung nais po natin na sumunod sa Diyos, dapat po'y manahan tayo sa katotohanan. At malinaw naman po kung ano yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon Kristo. Sabi niya sa Juan 17, talatang 17, ang katotohanan, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Wala pong ibang katotohanan, kundi ang salita ng Diyos. Kaya pag may mga taong nangangaral na ang ginagamit na aral ay hindi ayon sa Diyos, pagpapastora, rapture, kung ano-anong mga aral na hindi naman nakasulat sa Biblia, gagawa ng kung ano-anong mga presentasyon na ginawa nilang sarili, tapos sasabihin yun na yung aral ng Diyos. Mga kababayan, yan po ay mga aral na halimbawa lamang na pagliligaw sa tao. Isipin mo, mga ngaral kayo ng pagpapastora. Sabi nga ng Panginoon ubayan ko sa 3:12 ng Isaiah, sila na nagsisipagpatnubay sa iyo, magliligaw sa iyo. Magliligaw po talaga Dahil ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya wala pong sinasabi ron na kaya pinagbabawal sa Korinto dahil maingay ang mga babae. Kayo lang po ang nagsabi nun. Dahil ang ayon sa nasusulat, nang ang babae ay madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Yan ang malinaw na nakasulat. Walang sinabi ron na madadaldal ang mga babae sa Korinto. Kaya muli po mga kababayan, naming paanyaya sa lahat na patuloy po tayong magsiyasat, makinig ng salita ng Diyos. At kami po nagpapahayag, walang bayad. Libre po ito. Walang bawas, walang dagdag, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanag. Yun po ang nais namin na ipangangaral sa bawat tao. God bless you po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Yun nga po, maganda po na magpapalaya po sa atin, sa tao, yung katotohanan po. At yung mga tunay po alagad, dapat po nananatili din sa katotohanan. Ayon po dito sa aklat po ni Juan, kabanatang 8, talatang 3. Ang sabi po rito, sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo magsisipanatili sa aking salita, kung magkagaytunay nga kayo mga alagad ko at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Yung tunay pong mga alagad ay yung mga nananatili sa katotohanan. Yung po yun, at yung katotohanan po ang magpapalaya po sa tao. Kaya nawa po, ang tanggapin po natin yung katotohanan. Salita po na ito, hindi po natin kayang baguhin niya. Kahit ang gawin po natin, hindi natin tagal na po ng parang salita po na Diyos, hindi po nawawala yan. Nasa na po yun, sa puso po ng tao yan. Nakatanim na po sa puso ng tao yan, salita po ng Diyos. Kaya kahit sunugin na po lahat ng yung Biblia po, nasa puso na po ng tao yan. Nilagay po ng Diyos. Kaya yung katotohanan po magpapalaya sa tao. Kapag mali po, hindi katotohanan, hindi po tayo mapapalaya, alipin po tayo ng kasalanan. Nasa kadilima pa po yun. Kaya salamat sa Panginoon at gamitin po tayo ng Panginoon sa ikaluluwa at kararangal po ng kanyang banal na pangalan na maibahagi po natin yung kanyang mabuting balita. At nawa po na ang bawat isa po ay tulungan po tayo ng Panginoon.
At muli po, ako po, Brother Ibanikip po, na sa inyo po nagsasabi, ingatan po, gabayan po tayo ng Panginoon at ilayo po tayo sa lahat ng masarap ng Panginoon. God bless po sa mga. God bless you po sa inyong lahat. Ako po muli si Brother Orly na patuloy na naghihikayat sa bawat isa na patuloy po tayong magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag po tayong magpalinlang ng kung sino-sino na lamang, mga kapatid. Kaya po muli, at ito po ang patuloy na programa ng Panginoon. Dito po kami sa page na ang bagong daan, ano po. Kaya patuloy po kaming magpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos na libre po, walang bayad. So, God bless po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kapatid.